Paulo sa paglilid sa pananalangin. Sa mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ba'y naririnig niyo ng malinaw? Kasi para si Pastor Paulo ay napuputol-putol yung boses ng dating kanina. At praise the Lord for the opportunity na magamit sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So good morning Lynn, Brother LJ, Sir Rem, Jonathan, Eileen, Brother Jones, family, Mami, Eunice, si Papa Bear nawala. Hindi ko alam kung saan napunta si Papa Bear. So praise the Lord at muli ay mag-aaral tayo ng kanyang salita. Yan. Okay, so kanina nabanggit sa ating awit at nabanggit din sa prayer ni Pastor Paulo yung condition ng heart. And alam naman natin na this February pinagse-celebrate natin yung Hearts Day or Hearts Week kung tawagin yung iba or Hearts Month. Abot pa rin basta buwan ng Pebrero or February. Happy Hearts Day, Hearts Week or Hearts Month to everyone. How's your heart? How's your heart? Nung February 14 sa group chat ng aming family ay nangumusta ako sa mga family members. Sabi ko, how's your heart, mga kapatid at kapamilya? So kanya-kanya ng sagot. Sabi ng isa, hati na daw yung puso niya kasi nawala na yung kanyang kapartner eh. Pumunta na sa Panginoon. Sabi naman ng isa, kumakabog. Siguro malapit na yung mga due date. Sabi ng isa tumitibok pa naman yung puso. Yung isa naman sabi, pusong ligaw daw. Pusong mamon yung sagot ng isa. Pero buti na lang, wala nagsabi ng pusong bato. But today, let me ask you, how's your heart? Sabi dito, a thankful heart is a happy heart. So, sabi sa Proverbs chapter 4, verse 23, paborito ko tong verse na to, isa sa mga paborito kong verses. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, siguro literal na puso, ingatan natin, and then yung spiritual or condition ng heart ay dapat din nating ingatan. Amen? Amen. So, sorry to say, but it's not our topic for today. Hindi related sa Hearts Month or Hearts Day. And magtutuloy-tuloy tayo sa pag-aaral sa ating tinatakel na banggit ni Pastor Paulo kanina regarding sa pagbubuo o pagtayo ng small group, company to this month of February. And let me use the passage. Yan, sabi dito. Let me use the passage on Mark chapter 6, verses 7 to 13. The simple title of this message is 2 by 2. Very easy to remember, 2 by 2. Okay? And let me read to you the passage. Calling the 12 to him, he began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirits. These were his instructions. Take nothing for the journey except a staff. No bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals, but not extra t-shirts. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them. They went out and preached that people should repent. Verse 13, they drove out many demons
and anointed with many sick people with oil and healed them. Pinagpala ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Sandali tayong manalangin. Panginoon, patuloy kami nagtitiwala sa inyo at nananangan sa karunungan ipagkakaloob niyo sa amin sa pag-aaral ng inyong salita. Kami po, akong inyong lingkod ay limited ang wisdom at hindi kayang unawain ng inyong salita. But sa simpleng paraan or mensahe, mangusap kayo sa amin, Panginoon. And let this simple message reminds us of our responsibilities, of our roles bilang inyong iglesia at bilang inyong mga anak sa pagtupad sa mga iniuutos po ninyo sa amin. Maraming salamat po at hinihingi po namin ng pagpapala buot sa inyo at sa inyong mga salita ngayong araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. 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 So, short background or immediate background is kung babalikan natin ang Mark 1 to 6, dito ay sa mga first chapters ng book na ito ay makikita natin ang baptism ng Panginoong Jesus. Makikita rin din natin dito ang pagtawag ng Panginoong Jesus sa mga 12 disciples, chapter 2 at sa mga chapter 4 kung di ako nagkakamali. At pinakita ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad ang pagpapagaling sa mga may sakit, pagbuhay sa namatay, at pagpapalaya sa mga demonyo. So, chapter 6 is hindi pa masyadong kilala ng mga alagad ang Panginoong Jesus. And dito sa chapter 6 ay babalik ang Panginoong Jesus sa kanyang bayang Sinilangan sa Nazareth. At sa kanyang pagbalik dito sa kanyang bayan ay nagulat ang Panginoong Jesus. Bakit? Dahil sabi dito sa chapter 6, hindi ko nalagay dito sa slides ko, chapter 6 verse 4, and Jesus said to them, only in his hometown, among his relatives, in his own house, is a prophet without honor. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at their lack of faith. Sa dinami-dami ng lugar at sa dinami-dami ng tao na hindi maniniwala at kikilala sa kanya, yung pa mga kamag-anak, yung pa mga tao sa sarili nilang lugar. Instead of celebrating pinagdudahan pa nila ang Panginoong Jesus. I remember one time nanonood ako ng NBA. Ayun, mahilig sa basketball yung mga kalalakihan dito Nanonood ako ng NBA and to my surprise, yung home crowd, yung home court na mga taong nanonood, binubo nila yung kanilang mga players na-experience na manood ng ganun binubo yung mga sariling players sa sariling home court. And masakit yun sa pakiramdam ng mga players. Siyempre, tingin ko ganito rin yung pakiramdam ng Panginoong Jesus at ng mga alagad. Although hindi pa kilala ng mga disciples itong mga tao sa bayan ng Panginoong Jesus. But I think for them, nag-iisip sila, bakit ganito? Imbes na i-cheer, imbes na ipagmalaki, imbes na suportahan or purihin at sambahin, pagdududahan pa at pag-iisipan pa ng masama. But alam naman natin hindi mapipigil ng mga ganong pangbubu o ng mga negative criticisms ang ministry ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad, kaya sila ay nagpatuloy. In fact, itong mga talatang ito na binasa natin ay sa title pa lang makikita na natin that Jesus sends out the 12. Jesus sends out the 12. Ito yung kanilang first mission trip. Ito yung kanilang first mission trip at binigyan sila ng Panginoong Jesus ng clear instructions kung papaano nila gagawin ang gawain ng pagmimisyon. And dito sa mga instructions na ito, dito sa mga
paalala na ito ng Panginoon sa kanilang mga alagad, huhugot tayo o magdidirad tayo ng mga basic principles ng simple lessons in life, in the ministry, as we go, being the followers of Jesus. Ano? Kung babalik tayo sa ating team, Together We Go. Pag tiningnan mo siya, ang unang malaking question mark or malaking tanong sa atin, saan ba tayo pupunta? Di ba? Madaling sabihin na, oh, let's go to Dubai Mall. Madaling sumama yan, oh. Let's go to the Mall of Emirates. Lilibre tayo ni Sister Rem. Madaling pumunta o madaling sumama. But here, in this passage, in this theme na ating tinatalakay, saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo sama-samang pupunta? And I think these simple verses, this 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 or 7 verses, ay nagtuturo sa atin ng ilang mga katotohanan on how can we go effectively being, or how can we go effectively as followers of Jesus. So let's go to lesson 1. Yan. Number 1 lesson that we can learn from this passage is don't be a Christian alone. Naranasan niyo na ba yung mag-isa? Ha? Yan. Good thing, sa pagsisimula ng ministry ng mga disciples, hindi hinayaan ng Panginoong Jesus na mag-isa ang mga disciples. Para mga kindergarten sa field trip at sa school. Pag nagpi-field trip yung mga kindergarten, sasabihin ng teacher, "Oy, mag-partner kayo, humanap kayo ng kapartner, hawakan niyo yung kamay at huwag kayong maghihiwalay para hindi kayo maligaw." Okay? Hold hands and stick together. And Jesus is teaching the same principle. Sabi dito medyo nalilito ako dito sa aking gadget, sorry po ha. Sabi dito calling the 12 to him. Yan. He began to send them out 2 by 2. 2 by 2, doon lang muna tayo. So very clear yung instruction ng ating Panginoong Jesus. He began to send them 2 by 2. It's interesting to know how Jesus paired up his disciples. Tinanong niyo ba yan? Anong nabasa niyo na itong mga talatang ito? Natanong niyo ba kung paano nag-pair o gumawa ng partner ang Panginoong Jesus? Sa tingin niyo, sinabi niya kaya na group yourselves into 2. Kung tayo kayo nandun sa 12 disciples, imagine nyo kayo nandun sa mga 12 disciples, pag sinabi ng Panginoong Jesus, group yourselves into 2, sino kayang pipiliin nyo? Tinatanong ko yung sarili ko, sabi ko, mukhang pipiliin ko to si John kasi malakas to sa Panginoong Jesus. Kadikit ko baga, kasangga. At huwag naman sanang mapili si Judas, So, tingin ko, pipiliin mo yung kasundo mo o yung favorite mo among the group. And it did not mention here kung paano ginrupo ng Panginoong Jesus ang mga alagad. But I think the main point why Jesus did that, why Jesus grouped them into 2, is because he doesn't want his disciples to feel alone or to be alone. Amen? Ako may kilala na ayaw maiwanan sa bahay ng mag-isa dahil natatakot. Ayaw mag-isa sa bahay. Dito sa Dubai, may kilala din yata ako yan. How much more kung dadaling ka sa mission or sa ministry na kakalabanin mo yung mga demonyo or yung evil spirits. Diba? Sabi dito, he gave them authority over impure spirits. Amen? So, if we want to go together effectively, I think this principle or this model is very effective, that we should go 2 by 2. That means we don't need to be a Christian alone. I think ito yung isang ginagawa ng kaaway sa iglesia na ini-instill sa puso at isipan ng bawat member ng church na parang nag-iisa ka sa iglesia. Na parang hindi ka na belong sa iglesia, na parang hindi ka na part ng church, kaya ikaw ay
mag-iisip na ng kung ano-ano to the point na ikaw ay umalis. That is Satan's strategy to deceive us. I remember the late Pastor Ronel Fulgado, no? Way back 2012, mami, kung di ako nagkakamali. Bago pa lang nagsisimula nun ang GC, ang Global Connection. VCC Dubai pa ang tawag nun, ano. So, nasa work ako noon, pinuntahan ni Pastor Ronel Fulgado. Hindi ko na matandaan kung kasama noon si Papa Ber. Bumisita sila doon. At kasi nalaman niya na merong CBAP member from Quezon. At personal niya ako pinuntahan sa trabaho. So nakita niya kung paano ako nagtatrabaho. And sabi niya sa akin that time, pwede ka bang maging partner o kabahagi ng BCC Dubai? That time, hindi pa ako makasagot ng oo dahil meron akong church na inaatinan noon. But pinag-pray namin mag-asawa ni Mrs. And as the days goes by, nireveal ng Panginoon sa aming family that we would like to be partners in this ministry. And mas naging at home ako at sinabi ko na hindi tayo mag-iisa sa gawain ng paglilingkod. Ito ang partner na ibinigay sa atin or sa amin ng Panginoon. So, hindi namin since then hanggang ngayon hindi namin naramdaman na nag-iisa kami sa paglilingkod. Amen. The church is not perfect, katulad ng prayer ni Pastor Paulo kanina, maraming mga pagkukulang, pero yung mga pagkukulang na yon through love, pasok pa rin yung topic na love, through love ay nako-cover up yung mga mistakes at nakakapagtulungan sa isa't isa. Throughout Jesus ministry, kapag tumatawag ang Panginoon ng mga disciples, the first thing na ginagawa ng Panginoon is to make sure na hindi siya nag-iisa. At nilalagay niya sa isang community that is called a church. Natatandaan ko last week, sinabi ni Pastor yung meaning ng ecclesia. That means group of people. Na ganun din ang ibig sabihin ng Ecclesiastes. Na ganun din ang ibig sabihin ng church. Ecclesia. Called out of mga tinawag ng Panginoon. So during that time, alam naman natin yung context ng church is house church. In fact, itong si Mark, na sumulat nitong Book of Mark, or tinatawag na John Mark, ay nasave dahil sa house church. Kapag mababasa natin ng Acts chapter 12, verse 12, anak siya ni Maria, na save siya through the ministry of Peter. So, very important na maging kabahagi ng church o ng maliit na iglesia. Ngayon, iba na ang church. Merong online church na katulad natin ito. Merong mega church at kung ano-ano pa mga church. But regardless, kung ano mang church setting, God called us to this community because God knows it's too hard to be alone. Mahirap mag-isa. Mahirap mag-isa. Sabihin mo nga sa sarili mo, mahirap mag-isa, di ba? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil literally, hindi talaga ako nag-isa. At pinagkalooban ako ng Panginoon ng butihing may bahay at ng mga anak. Yan. We need each other. Pwede ba nating i-type sa ating chat box, we need each other. Don't be Christian alone. We need each other. Alam niyo yung puzzle, si John Riel mahilig magbuo ng puzzle. Yung isang puzzle, yung isang magandang picture at isang magandang puzzle ay hindi siya mabubuo ng magandang puzzle kung kulang ng isa. Amen? That's why we need each other. Alam niyo, nung panahon ng pandemic, ma-appreciate natin yung presence ng bawat isa, di ba? The gift of blessing
sa church, that we truly need each other. I do believe mas ma-appreciate ito ng mga nasa Pilipinas dito kasi sa UAE hindi masyado ano at mas mabilis tayo naka-move on dito sa pandemic. But sa balita, social media, talaga nakita natin yung role ng church, yung pag-help sa bawat kapatiran, yung pumupunta sa mga bahay-bahay at nagsasacrifice para tulungan yung mga kapatiran. We truly need each other and we are better, as it has been said, together. Katulad ng ating tema. Kaya nga, together. Ibig sabihin, lahat tayo sama-sama. Jesus gathered His disciples together and He gathers us together too. Walang Kristiyanong nag-iisa. Sabihin mo nga, walang Kristiyanong nag-iisa. There is no such thing as a Lone Ranger Christian. Because life is too hard to go it alone. Of course, we need God's help and His presence, but we need each other's help too. One of the goals ng ating church na ating ipagpipray ay magkaroon tayo ng specific group na tinatawag na C2 or Company of Two. And this group this group ay magmi-meet and meron tayong gagawin na model And pag tayo nag-meet, ito yung ating mga pag-uusapan. We will talk about the Word of God. Ito yung ating mana or yung ating MTM. And di mawawala yun every time we meet the small group. Each person share this is what God said to me through the Bible this week. Parang sarap pakinggan ito sinabi ng Panginoon sa akin this week sa pag-aaral ko ng kanyang salita. So this is not a time for preaching to the group, but sharing what God is teaching you. Before moving on, agree together what you will read or memorize before your next meeting. So hindi sermon, kung hindi yung simple message na natutunan natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pangalawa, pag nag-meet yung sito o yung small group, pag-uusapan yung pananalangin sa bawat isa. Pray for each other. Mananalangin or kakausapin ang Diyos. But spend most of this time praying for friends and enemies. Ayan. Hindi lang mga kaibigan, pati daw kaaway, pananalangin. Who need to know Jesus. Pray for opportunities to bring them one step closer to Jesus. Pray short, simple prayers. Try taking turns praying sentence prayers. Depending on the setting of your meeting, you may want to pray with your eyes open. Just talk honestly and lovingly to God. Napaka-vital part or component nito yung pananalangin sa isa't isa. And of course, kinakausap natin ang Diyos. So, next, talking about our personal, personal life. Each person, pwede pakibasa mo, Rem? Talking about our personal lives, each person share. This is what I believe God wants me to share with you about myself. Be honest, vulnerable, understanding, and keep all that is shared confidential. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. James 5 verse 16. Thank you, Rem. Dito sa small group na ating gagawin, dito natin i-develop yung ating mas malalim na relationship sa isa't isa. And kapag nag-share tayo dito about our personal lives, we must keep it confidential sa ating dalawa or sa grupo. Meron akong nakausap last week na parang natisod siya sa gawain kasi dun sa gawain, okay, and then after pag-uusapan naman yung mga buhay-buhay na i-share doon sa gawain. So medyo na-off itong isang kaibigan nating kabayan at nawala siya sa gawain. But God willing, mapabalik siya sa gawain at makasama sa gawain ng Global Connection Dubai. So, di-develop natin dito yung mas malalim na relationship and trust to each other. Reading memory,
or reading. Ito naman yung mga helps na pwedeng makatulong sa atin. Change your daily routine to make time for your Bible reading and memorizing. Make this your first priority. The benefits will be eternally greater than the cost. Pray before and while you read, asking God to speak to you, underline or highlights as you read. This will help you find important passages later. Copy your memory verse on a card and review it during the day. Write down your insights in the notebook and obey what God tells you. By the way, pwede nyo picturean ito sa inyong mga gadgets, ano, para kahit hindi pa nasisend sa inyo, at least may idea na kayo. I-screenshot nyo na lang, although nakarecord naman pala tong message na to. Okay. Yan. Pwede mo pakibasa, Brother LJ? Hindi ko lang makita dito sa screen ko. Reading or memory helps. Change your daily routine to make time for your Bible reading and Dito memorizing. sa personal sharing helps. Okay, sorry. Personal sharing helps. Consider if God might want you to share about something related to the following. Too little prayer, not sharing Jesus with others, financial dishonesty, pornography, sexual temptations or sin, bad habit or addiction, unforgiveness towards someone, hurtful words, wrong attitude, neglected relationship, problems with evil spirits. Thank you, LJ. No? So medyo malalim ano, na yung mga topic na dinidiscuss dito. But if you feel comfortable to share this, you can share this to the group. But katulad sinabi ko kanina, kailangan maging confidential upang mas ma-develop yung trust natin sa isa't isa. So prayer helps. So mananalangin tayo sa mga unbelievers at gagamitin nating guide itong mga prayer ano na to, mga verses sa Bible. So pag-pray natin na ilagay ng Lord sa puso natin itong mga tao na ito. All right? So that's the lesson number 1. Don't be a Christian alone. Kung ikaw ay nag-iisa pa rin sa mga sandaling ito, alisin mo na yan sa isip mo. Bibigyan ka ng Panginoon ng kapartner. Amen? Number 2, remember that Jesus is the boss. Yan. Hindi si Boss Joms, ha? By the way, Boss Joms, happy birthday. Ano? Birthday ng ating Boss Joms na yun. Remember that Jesus is the boss. Ano nga yung number 1? Yan. Don't be a Christian alone. Number 2, remember that Jesus is the boss. Calling the 12 to him, he began to send them out 2 by 2 and gave them the authority. Yan. Going back to Matthew 28, 18 to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, iniwanan niya itong mga talata na ito. At dito sa mga binasa nating talata, is bago pa lang nila nakakasama ang Panginoong Hesus. Opposite naman itong isang talata sa Matthew 28, ito naman ang pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. So, remember that Jesus is the boss. I do believe that we are all, or most of us here are employees, right? So, meron tayong mga boss dito sa company, dito sa UAE. Alam niyo, itong boss ko, kapag sinabi ng boss ko na magluto, talaga nagluluto agad ako. Naglinis, talagang lilinis. Ano ba? Nagda-drive talaga. Ginusul ko dahil boss ko yan Kayo, I do believe ganun din kayo. Dahil the boss is in charge over us, in charge to us, di ba? We must bear in mind and we must remember that Jesus is our boss. Siyang nag-send sa mga disciples, Beloved, the authority that was given to the disciples is the same authority that Jesus is giving to us. Amen? Let's bear that in mind. Let's bear that in mind na yung authority, imagine mo isipin natin, ipalagay natin na tayo yung sinasabihan ng Panginoong Jesus. Na sinasabi niya,
na sinasabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. He is the boss, but He's put us in charge. So merong charge na ibinigay sa mga disciples, ano. So now we have the authority to go in His name. He is in charge of the world, which we are certainly thankful for, but He has entrusted us His word. Minsan parang nagiging overconfident naman tayo na kayang-kaya nating gawin lahat, ano. Na parang alam na natin lahat, ano, na parang nahihigitan pa natin yung boss, na parang hindi na tayo nagtitiwala dun sa boss, na parang hindi na tayo dun tumatawag sa boss, ano. Remember mga kapatid, Jesus is the boss and He has entrusted us the work, the mission of the church. Anong mission ng the church? Anong mission ng church? Go and make disciples. Sino po dito ang panganay sa magkakapatid? Kalimitan yung mga panganay kapag umaalis ang nanay, ano, at tatay, diyan binibilin yung ano yan, si LJ, diyan binibilin yung mga nakakabatang kapatid. At yan yung binibigyan ng responsibilidad. Na pag umalis siya, ina-expect ng nanay, gagawin mo yung trabaho mo bilang panganay sa pamilya. Malimit, sinasabi namin yan kay John Riel, and we're giving him the charge and responsibility na pag wala kami, pangunahan mo si Jerel, pero alam naman namin, hindi naman nakikinig si Jerel sa kanya, no? But still, we're giving him the charge and the responsibility, ano, regardless, but he's still in charge, ano. As Christians, sabi, we are something like all the children of the world. We have been put in charge, and Jesus has given us authority over the unclean spirits of the world. We should embrace that. Huwag nating alisin sa ating puso, huwag nating alisin sa ating buhay bilang Christian, huwag nating alisin sa ating pagkatawag. We should always remember that we aren't the boss. No. We are just in charge until Jesus return. Grabe yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Atin siya panghawakan at huwag nating i-disregard. Meron tayong power, merong authority na ibinigay sa atin ang ating Panginoon. Amen? Lesson number 3, we should travel light. Yan. Marami makaka-relate dito. The third lesson that Jesus gives us is this one. These were 6 verses 8 to 9. These were His instructions. Take nothing for the journey except stuff. Yan. Every time na meron kaming lakad ng family, especially to a long trip vacation, yan. Sabihin ko na sa inyo, no, nasa likod ko dito si Mami. 3 months pa lang, meron na yung list ng aming dadalhin pag uwi ng Pilipinas or pagbabakasyon. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Binaking ko na sa inyo. So 3 months pa lang, naka-list na yan sa isang mahabang papel. Opposite ko yan si Mami, ano. And as far as I can remember, wala pa kaming travel na hindi kami na over baggage. Kaya naisip ko, kung isa si Janet dito sa mga disciples, tingin ko magtatalo sila ng Panginoong Jesus. Sasabihin niya, no, kailangan kong dalhin to, Panginoon. No, kailangan kong dalhin itong mga unan. Alala niyo ng camping, ano, talagang meron pa kaming comforter and everything. Hindi naman siya masama. Ang masama lang pala ako, nagbubuhat lang lahat ng yon. But ang kagandahan naman noon na lahat ng kailangan namin ay naihahanda niyo. So, sabi ng mga talata, sabi ng Panginoong Jesus, take nothing for the journey except a staff. So, light travel or traveler. Naalala ko si Rem nung last time na pumunta siya rito, nabanggit niya, ay ako po kasi light traveler or laging light travel lang kapag nag-travel sa lahat ng pinupuntahan ko. So, may nakita akong nawala dito. Yan, the advantages of light traveling or advantages of traveling light. Number 1, it reduces expenses. Tama ba, Rem? Number 2, increase mobility. Mas mabilis ka nakakagalaw. Number 3, it saves time. 4, more get up and go to enjoy the things that really matter. My point.
and the planet will thank you. Why the planet will thank you? Kasi hindi ka gagamit ng malaking bag, makakatipid ka sa plastic, yung mga damit, makakatipid ka rin sa damit, konti lang ang damit. So those are the advantages of traveling light. So in here, the passage that we read, Jesus ordered his disciples to take nothing except their stuff. Bakit kaya stuff? Meron ako nakita na explanation. Sabi dito, hingi ako ng volunteer na magbasa kasi hindi ko makita dito sa screen ko. Pwede yung pakibasa? Ako na magbasa-basa. The staff is an insightful biblical symbol demonstrating the vast depths of imagery in the scriptures. It symbolizes divine authority, leadership, support, punishment, and even dependence on God. It serves as a consistent reminder of God's power, leadership, comfort, judgment, and provision. Amen. So, kahit pala tungkod lang ang dala nila, no? O staff lang ang dala nitong mga disciples, is yung pala ay full package or complete na. Ang staff ay nagsisimbolo even in the Old Testament, kung papaano hinati ni Moses ang Red Sea, at ilang pa mga kapamaraanan naging makapangyarihan ng staff. Why? Because Jesus is using the staff to display His power. Yan, His divine authority, His provision. So, yun palang ibig sabihin nun. And kaya pala ginawa ng Panginoong Hesus, sinabi ng Panginoong Hesus na huwag niyong dalhin yan. Para sinasabi niya that you need to fully trust me in everything. Rem, next time, huwag ka na magdala ng kahit ano pa nag-travel ka. Kaya mo ba yon? Stuff lang ang dalin mo? What they need to do, or what we need to do, is just to follow the instructions and trust our boss. Tungkod lang ang dala ng mga disciples? No problem. The power of Jesus is with them. Kapag isang araw nakita niyo po ako naglalakad papunta sa Lulu, na nakatungkod, alam niyo nang ibig sabihin nun. Either wala akong pera o kaya masakit ang likod. Kidding aside, gusto kong gamitin itong quote ni Hudson Taylor. He is a great missionary, actually founder and director of China Inland Mission. Keynote niya ito. Sabi niya, depend on it, God's work done in God's way will never lack God's supply. He is too wise a God to frustrate His purposes for lack of funds, and He can just as easily supply them ahead of time as afterwards, and He much prefers doing so. Alam niyo, hindi hadlang ang pera sa paglilingkod sa Panginoon. This is a proof. Hudson Taylor, and ang buhay ng bawat isa sa atin is a living proof. At the age of 17, kung babasahin niyo yung biography ni Hudson Taylor, at the age of 17, nag-decide siyang pumunta sa China to commit his life para gamitin ng Panginoon doon. And parang sa nabasa kong biography, dahil sa kanyang buhay, nagkaroon ng 800 missionaries sa mainland China na sumunod sa Panginoon sa paglilingkod para magbahagi ng mabuting balita. And God provides for everything that He needs. We already have enough right now. Amen? We already have everything that we need right now to do what Jesus is asking. Ano pa yung pumipigil sa atin? Yung kailangan lang nating humakbang. Pag sinabi ng Panginoon, humakbang tayo at sumunod tayo sa Kanya. And we will experience His amazing grace, and we will experience God's supply. So we should travel light. Next, lesson number 4. Don't get discouraged when you fail. Yan. Lesson number 4, don't get discouraged when you fail. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town.
And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against against them. Yan. Bilang tao, kapag tayo ay nagsi-fail, talaga naman nakaka-discourage at parang ayaw na nating ulitin. Sa mga nanliligaw diyan, wag niyong gagawin 'to. Dahil ang nagwawagi ay hindi umaayaw at ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Di ba? Di ba? So, next year, meron ng kadate yan sa Hearts Day, yung iba dyan. Kasi hindi na-discourage kung nag-fail sa unang panliligaw. Amen. Amen. So, while reading the passage, we can see a slight difference in approach in regarding sa mission works. Makikita natin yung different approach na ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Habang binabasa ko, parang napatanong ako, sabi ng Panginoong Jesus, manatili kayo doon sa isang bahay o sa bahay na iyon hanggang sa inyong pag-alis sa bahay na iyon. So, if I were the host doon sa pinuntahan ng mga disciples nitong mga alagad ng Panginoong Jesus, at pumunta sila sa akin ng isang araw, okay lang yan, mananatili ng isang araw, okay lang. Isang linggo, medyo okay pa eh. Isang buwan, medyo mapapaano na ako nito, mapapakunot ng ulo. Umabot ng isang taon. Dito kasi hindi minention kung gaano katagal mag-i-stay yung mga disciples o yung alagad ng Panginoon dun sa bahay na kanilang pupuntahan. So, paano na kaya? Kung isang taon ang inabot, paano ni host? I remember Pastor Paulo, when he got stuck here in our place during COVID days. Pastor Paulo, naalala mo ba yon? Actually, hindi ko na nga matandaan kung gusto niya nang umalis dito sa bahay o gusto na namin siyang paalisin. Dahil alam ko na nag-i-struggle na rin siya at mahirap din sa kanyang situation. Bukod pa yung preparation sa wedding nilang mag-asawa. So, actually, kami ang napagpala o na-bless sa pag-stay ni Pastor Paulo. Hindi kami yung nawalan. Yung mga kasama niya dito sa bahay, kami yung napagpala sa pag-stay ni Pastor Paulo. And I do believe dito sa mga host o sa tahanan na pinuntahan ng mga alagad, sila ay binilas din ng Panginoon at pinagpala din. Amen? Kaya wag tayong manghihinawan na buksan ang ating mga tahanan sa mga tao na pumapasok, na gustong pumasok, lalo na sa mga mananampalataya. Kung mga unbelievers naman, maging way yung pagpasok nila sa mga tahanan natin para makakilala sila sa ating Panginoon. Kaya itong bahay namin, very open ito sa lahat ng mga tao na papasok, lalo na sa mga mananampalataya sa Panginoon. When we go to mission, we must remember caution, we must remember a caution. Not everyone will gonna accept us and our message with open arms. Na-experience nyo na ba yan na tinanggihan ka at pinagsalitaan ka pa ng masama dahil sa mabuting balita na inaalak mo? Yes, ako na-experience ko na yan. Pero hindi kasing worse. Kasing worse na na-experience ng mga alagad. So, kapag na-experience natin yon, don't be discouraged. When we fail. Dahil hindi naman tayo ang kanilang tinanggihan kung hindi ang salita ng Panginoong Jesus ang kanilang tinanggihan. Sabi dito, sinabi ng Panginoong Jesus dun sa instruction niya, if any place will not welcome you and they refuse to hear you as you leave, shake off the dust that's on your feet as a testimony against them. Ano bang ibig sabihin nitong shaking of the dust? In biblical times, when leaving Gentile cities, pious pakibasa nga please, natatakluban dito sa aking screen.
Meron gusto mag-volunteer? Ako na po. Sige, Ay. Ramsey. In biblical times, when living Gentile cities, pious Jews often shook the dust from their feet to show their separation from Gentile practices. If the disciples shook the dust of a Jewish town from their feet, it would show their separation from Jews who rejected their Messiah. The gesture was to show the people that they were making a wrong choice. The opportunity to choose Christ might not present itself again. Thank you, Rem. Yung palang ibig sabihin nun, na katulad ng sinabi ko kanina, hindi tayo ang kanilang tinanggihan, kung hindi they choose Christ, they choose to reject Christ in their lives. Here, the audience is Jews, yung mga tao sa bayan ng Panginoong Jesus. They chose to reject Jesus. They chose to reject Jesus. It's not our responsibility to successfully bring God's kingdom to our world. It is our task to enter a community, do as Jesus asked, and if we are not welcome there, then entrust them to God and move on. Ipagtiwala na lang natin sa Panginoon sila, and let's move on. Don't get discouraged when we fail. Kung yung 12 alagad nga sometimes they fail. Magfe-fail din tayo. Amen? Magfe-fail din tayo. Sabi dito sa isang quotation, failure in the eyes of the world might just be overwhelming success in the eyes of God. Ulitin ko, failure in the eyes of the world might just be overwhelming success in the eyes of God. Mas okay na gawin mo yung pinagagawa ng Panginoon at mag-fail ka kaysa wala kang ginawa. Dahil pag nag-fail ka, dahil yun ang pinagagawa ng Panginoon, it's overwhelming success in the eyes of God. Balikan natin. Number 1, don't be a Christian alone. Number 2, remember that Jesus is the boss. Number 3, travel light. Number 4, don't get discouraged when you fail. And lastly, sa ating pag-go together, let's bear this in our mind, that we should not be afraid to tell the truth. Amen? Do not be afraid to tell the truth. Sabi dito, they went out and preached the people that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. The command or the truth that they need to preach is that people should repent and turn from their sin. Very plain yung message, very plain yung command. Preach the gospel and teach people should repent and heal. And drove out demons. No sugarcoating. No sugarcoating. Minsan kapag yung message o yung mensahe na sasabihin natin dun sa tao ay nakakasakit, parang mas pinipili na lang natin hindi sabihin, di ba? Parang mas kinikip na lang natin sa ating sarili dahil ayaw natin masaktan yung tao o ayaw nating mapala yung loob natin dun sa tao o vice versa, ayaw natin mapala yung loob ng ibang tao sa atin, di po ba? But here, Jesus Christ is telling His disciples, kailangan nyo itong sabihin, pagsisihan at talikdan ang inyong mga kasalanan. Very striking and very direct message na pinapasabi ng Panginoong Jesus. And guess what? Sinunod ng mga disciples, ng mga alagad ng Panginoong Jesus at sinabi nila sa mga tao, kahit masakit, actually maraming yung hindi tumanggap, di ba? Kahit na hindi maganda sa parinig, binahagi nila ang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng tao. Walang pinipili, walang sinisino, kahit anong lahi or Jews man ito, Gentiles man ito, sa konteksto natin,
Inuutusan din tayo ng Panginoon. The same message, the same principle, ipangaral ang mabuting balita at sabihin sa mga tao na magsisi sa kanilang kasalanan. Whether Catholic, whether Iglesia ni Cristo, Dating Daan, Muslim, ano pa mang religion yan, isa pa rin ang panawagan at utos sa atin ng Panginoong Hesus hanggang ngayon. That we should tell the truth and we should not be afraid to tell it. Why? Going back to Matthew 28:19 to 20, ang sabi ng Panginoong Hesus, I will be with you to the very end of the age. Amen? I will be with you to the very end of the age. Kasama natin ang ating Panginoon hanggang sa kapanahunan ngayon. Mga kapatid, let's go together. At sa ating paghayo sama-sama, huwag nating kalimutan ang 5 bagay na ito. We should not be alone. Remember that Jesus is the boss. We should travel light and trust Jesus completely. Don't get discouraged when we fail. And don't be afraid to tell the truth. Tayo manalangin. Lord, salamat sa paalala mo sa amin buot sa inyong mga salita. Alam namin na kami bilang mga tao, we experience fear, we experience discouragement, we experience difficulties and trials. But ang paanyaya niyo sa amin sa inyong mga salita, kami lumapit sa inyo at magtiwala. At the same time, kailangan namin ang tulong ng bawat isa. We need each other and most of all, we need your help in our lives and in our church, Panginoon. Alam niyo po ang desire ng aming puso, ng iglesia, na magpatuloy. I-grant niyo po ito, Panginoon. Pagkalooban niyo pa kami lagi ng apoy sa aming mga puso na sumunod, na makinig, sumunod at magpatuloy sa amin pong paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.